Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Chris Newsome. Alam din naman natin na nababalita na rin ito na parang gusto na rin umalis ng Meralco Bolts na kahit sabihin natin nag-champion ito noong 2024 of Philippine Cup and Finals MVP na pa noon. Mga kabrods, ang tagal na naman kung kailan ulit sila mag-champion dahil sa 10 years na itong naglalaro sa PBA, isang kampyonato pa lang ang nagawa niya sa Meralco Bolts dahil hindi naman kasi ito pinapansin ni na boss MVP na galawin yung mga at palakasin yung mga lineup neto. Dahil ito, mga favorite nila kasi TNT, lagi mga kabrods, di ba? Kaya ito pong si Chris Newsome, gusto nito makipag-sign pwersa rin sa mga ibang kupunan. Katulad na nga lang ng ginagawa ni LeBron James, yes mga kabrods, di ba? Nakikipag-trade and gusto niyang sumanib sa mga malalakas na lineup. And ito, may mga reports and rumors tayo mga kabrods ng San Miguel Beermen ay open sila na tanggapin din ito pong si Chris Newsome if ever man na magkaroon or matapos yung kontrata nito sa Bolts. Dahil syempre, maximum contract pa rin ito sa Meralco. Kung sakali man mga kabrods, alam naman natin ng SMB ay kaka-champion lang ngayong All-Filipino Cup mga kabrods, mas magaganahan pa ito pong si Newsome na pumunta ulit dito at mag-attempt ulit na pumunta dito mga kabrods dahil ang Meralco lang din naman ang pumipigil sa kanya dahil mga kabrods, syempre laking tulong din ni Newsome sa Bolts. Pero ang SMB, kung gusto nilang gumawa ng super team, ito talagang si Chris Newsome ang kukunin nila. Hindi pa naman kasi tapos ang SMB kahit champion sila ng All-Filipino Cup. Gusto nilang simulan yung Grand Slam bid mga kabrods na ginagawa rin ng TNT. So nasimulan na sa All-Filipino, gusto ulit sa Governors Cup, Commissioners, and until maging Grand Slam ulit ang Beermen. Kaya gusto nilang magpalakas palalo, kunin si Newsome. And mga kabrods, di na rin tayo magugulat dahil syempre, business naman ito ng SMB. Biruin nyo yan CJ Perez plus Newsome. Hindi mas lalo na diba mga bros, halos same lang naman din sila ng skill set. Tapos hindi lang naman si Newsome, si AJ Edo rin mga kabrods. Ito pang Phil Cypriot na ito, yung 6'10 na ito mga kabrods, ay gusto nga i-draft ng SMB. Sabi ko rin sa inyo mga kabrods, hindi naman din tapos ang SMB. Gusto talaga nilang magpalakas. Ito po kasing si AJ Edo 6'10 na alam din naman nating present ngayon sa Gilas Pilipinas lineup na mga ibang schedule natin sa Gilas. Makikita nyo yung improvement ni AJ Edo. Grabe rin talaga mga kabrods yung progress ng batang ito. 25 years old lang, napapamangha pa rin. Ito pong sina Coach Leo Austria sa batang ito. Kaya gusto nilang pilitin at i-draft ngayong paparating na PBA Rookie Draft 2025. And kasalukuyan naglalaro rin sa Nagasaki Velcha sa Japan B-League. Ito pong si AJ Edo. And gusto nga kausapin ito ng Beermen para nga offeran ng maganda. Dahil kasi pag in-offeran mo ito ng maganda mga brods, dito na yan papayag at magpapadraft sa PBA. And alam din naman natin ang SMB, kailangan na rin nila ng mga papalit kay Fajardo. Dahil alam din naman natin si John Mar hindi na rin nabata mga kabrods. Dahil nasa 35 years old na rin ito pong si Fajardo. Isipin nyo na lang kung ma-improve pa nila si AJ Edo, mas lumakas pa yung batang ito. Ito pa talaga yung susunod na dakrakin nila. Yes, ang ganda rin kasi kay AJ Edo. Modern big man na ito. Kayang pumukol ng tres, jumper, athletic, mabilis, maganda yung depensa. Diba nga ilang blocks rin niya dito kay Quentin Meliora Brown ng UAAP sa Macau Black Bears, diba? Grabe rin yung pinapakitang performance and improvement ni AJ Edo. Kaya ito yung magiging maganda at rebuild sa SMB na kahit nag-champion sila, continuous pa rin ang kanilang pagpapalakas. Chris Newsome plus AJ Edo mga kabrods, sa tingin nyo, mas lalong lalakas pa ba ang SMB neto mga kabrods? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Darren Mayo. Yes, yung 6'8" Phil-Am na na-report ko na rin mga kabrods. Ito kasi yung gustong i-draft naman ng Barangay Nebra San Miguel. Ito kasing 6'8" point guard na ito ay dito na nakafocus ngayon ng Barangay Nebra San Miguel. Yes, pagkatapos ba naman kasing iniwan ni Jamie Malonzo ang Ginebra, hindi ka ba maaalarma sa big man department mo? Diba mga kabrods? Kaya ang Ginebra gusto magpalaki lalo ng lineup mga kabrods. Kaya gusto rin nilang kunin yung 6'8" naman na Darren Mayo na 27 years old lang naman mga kabrods. Si Malonzo kasi 6'7" yun, napaka-athletic and napakalaking importante yun
sa Barangay Nebra San Miguel tapos nawala. Ito kasing si Mayo, point guard position naman ito mga kabros, biruin yan, 6'8", tapos maganda yung handles, maganda rin yung bitaw ng tres, pero mas athletic nga lang at mas mabilis yung Malonzo. Pero kaya pa nilang may improve ito pong si Mayo dahil bata pa mga kabros. Ito pong Phil-Am na ito and mas nakilala nung naglaro sa Team Puso sa FIBA 3x3. Halos kasi lahat ng mga pinaglalaroan na ito nasa ibang bansa. So St. Clair CC Skippers, nag-NJCAA ito, Worldwide SM, Crossover Pro-Am, Seattle Mountaineers sa ABA. Kumbaga, ang experience nito sa ibang bansa kaya maganda rin. Kaya tignan nyo, na-adapt niya yung skills sa ibang bansa. Kaya kahit 6'8 siya, hindi siya binibigman doon, di ba mga kabrods? Kaya ito yung gustong kunin ng Ginebra sa paparating na rookie draft 2025. Ang balita nga, parang guards na naman ang kukunin ng Ginebra. Kung hindi pa aalis si Malonzo, hindi pa big man ang ita-target ng Ginebra ngayon, di ba mga kabrods? Kaya si Mayo, malaking tulong ito para kang hindi rin nawala ng Malonzo. Pero hindi lang din naman si Mayo ang kukunin ng Barangay Nebra San Miguel dahil isa rin ito pong si Cam Makahepa. Kung si Mayo 6'8", ito naman 6'10", mga kabrods. Yes, legit 6'10", ito pong power forward na ito, tapos 25 lang ang kanyang edad. Bro, inyo napakabata mga kabrods. Jackpot ito sa Ginebra kung ito yung mga kukunin nilang rookies, di ba mga kabrods? Ito po kasing si Cam Makahepa, ito pong Phil-Am na ito, naglalaro ngayon sa Fraport Skyliner sa Frankfurt, Germany. Yes, biruin yan, Germany pa. Pero kung ofera naman ito ng Ginebra ng mas malaki, why not, di ba? Magpapadraft yan dito. Katulad na lang ng ginawa nila kay RJ Abarrientos na naglalaro na rin dun sa Japan, sa KBL. Pero inofera nila ng malaki. Ito, umuwi. Tapos nagpa-drop sa PBA. So, ganyan din yung gagawin nila kay Cam Makahepa. Biruin yun mga kabrods. Grabe yung nangyari sa Ginebra nung umalis si Jamie Malonzo. Ito na yung mga focus nila ngayon. Skillset kasi nito ni Cam Makahepa, pwede na rin pang big man. Ito na yung pinakamalaking big man sa iyong lineup sa Ginebra kung tutuusin. Dahil 6'9" lang naman si Japet, tapos mas malaki pa to. May tres pa mga kabrods. Maganda pa yung handles. Maganda rin yung jumper. Maganda rin yung depensa. Kahit hindi man ganun kalakihan yung katawan, pero athletic naman. Ito pong si Cam Makahepa. Kaya wala nang talo dito ng Ginebra dahil malakas din naman ang player na ito. Hindi naman dito tubong Pilipinas. Ito pong si Cam Makahepa, kapag 6'10 ka, ibibigman ka dito. Hindi mga kabrods. Pang forward nga ang laruan nito. So maganda ito, athletic. 6'10", may pantapat ng depensa kay John Maru Fajardo, tapos may 6'8 ka pang Darren Mayo. Lalo na mga kabrods. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga brods, mas lalo bang lalakas ang Ginebra kung ito yung mga kukunin ng rookies? Darren Mayo 6'8", Cam Makahepa 6'10". Lalo na mabilis lang to. Pag-Governors Cup na tayo, tatapusin na yung Gilas, tapos nakapag-champion na rin yung SMB. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.